title ngayon po ay The Kindness Who Comes Alongside, no? The kindness who comes alongside. O ibig sabihin, yung kabutihan na nandyan lang lagi sa tabi mo. Yan. O yung tinatawag po nating advocate. Yan, advocate. Katulad po kung paano tinawag, pinangalanan ng Panginoong Jesus ang banal na spirito as the advocate. Yan yung susuporta, tataguyod, nasa tabi mo lang kahit anong mangyari. Yan po yung makikita nating kabutihan o kabaitan na ipinakita ng isang karakter dito sa New Testament na napakaganda namang balikan natin. Yan. Ito po ay makikita po natin on Acts chapter 4, verse 36 to 37 at marami pa pong mga talata on Acts na atin pong matutunghayan. Mga tatlong bahagi po ito. Actually, may pang-apat yan, no? Pero tatlo po, tututok tayo doon sa tatlo. At yan po ay makikita po natin sa buhay ni Barnabas. Ayan. Let's open our Bible. Maganda po na tayo po'y nakakapagbuka, may dalang Biblia. Kasi yung mga PowerPoint po natin ngayon, parang wala na yatang kasamang verse na makikita. Kaya maganda, may dala kayong Biblia. Amen? Nung mga bata po kami, no, biruan namin, pag hinanap ang Bible, ang sinasagot ay nasa puso. No? Nasa puso. Hindi kasi uso po yung Gideon Bible nung araw. Yan. At meron kaming mga bulsa dito sa kaliwa. Dito namin nilalagay yung maliit na Bible. Kaya, ngayon po, no, sa Pilipinas, malaya pa tayong makapagdala ng Biblia. Amen po ba? Sa iba, hindi. Very discreet. No? Hindi man pagbabawal, pero hindi ka pwedeng hayagan. Kaya kahit makapalang Bible, masarap dalhin. Amen po ba? Andyan po ba kayo? Ayan. Kaya dala-dala na po tayo ng Bible sa susunod. Acts chapter 4, verse 36 to 37, sabi po dyan, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Sa Tagalog po, ang sabi naman po dyan, sige po, sabi po dyan, ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, yan, tinagalog ko, no? Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, nang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Napakaganda, no? Sa sentro po rito, yung the kindness who comes along, o yung tinatawag mo, the kindness of advocacy o being an advocate sa buhay po ni Barnabas. Kung tutusin, sa binasa po natin kanina, ano pong pangalan niya? Bago siya maging tawaging Barnabas, ano pong pangalan? Joseph, yan, Jose. At dahil uso na pinapalitan, yung bigyan sila ng nickname, yan, according doon sa kanilang karakter. At dahil sa ginawa nga ni Jose o ni Joseph, na pinagbili niya po ang kanyang ari-arian at ibinigay, no, sa mga apostles para gamitin sa gawain, ay tinawag po siya, binigyan siya ng nickname. Ang nickname niya po ay naging Barnabas. Hindi po Barabas, ha? Barnabas. No? Nang ibig sabihin po ay son of encouragement. Sa ibang translation po, the encourager. Di ba? Ang sarap dahil ang naging pangalan niya ay tagapagpalakas ng loob. Hindi nagpapahina ng loob. Ibig sabihin ng e-encourage. Kung titingnan po natin yung si Barnabas po, no, the man in the background who changed everything, hindi po siya masyadong, ibig sabihin, wala naman siyang libro na nakapangalan sa kanya sa Bible. Katulad nila Matthew, Luke, Mark, no, at John, at hindi naman siya sumulat ng mga epistles, ng mga letters, katulad po ni Paul. At nabanggit lang siya papatsi-patsi, no, sa mga istorya, especially in Acts. At makikita natin na yung pagkakabanggit sa kanya sa Bible ay nagkaroon ng impact sa buhay. Yung buhay po ni Barnabas ay nagkaroon po ng impact
sa ibang mga karakter o tao po no, nabanggit sa New Testament. Pag tinignan po natin itong mga verses na to, si Joseph na isang encourager, they renamed him after what he was. He was so consistently, so recognizably a person who came alongside others and lifted them up that it became his identity. Yung ibang tao po remarkable for what they built. Halimbawa, meron silang ginawang malaking bagay or mga edifice or mga building, kilala sila kapag may mga ganong pangyayari, no? Pero si Barnabas po was remarkable kasi hindi man siya nagtatayo ng building o any other structure, pero si Barnabas po, he is building lives. Buhay po ang kanyang pinagsusumikapan na itayo at palakasin. Tingnan po natin itong mga moments sa buhay po ni Barnabas kung paano ba nakitaan ng kabaitan ito sa buhay ni Barnabas. Unang-una po, we will see the kindness that opens its hands first. Yan, the kindness that opens its hands first. O yung tinatawag pong kindness that gives without agenda. Yung isang kabutihan na nagbibigay ng walang inaantay o hidden agenda or inaantay na kapalit o kahit hindi tanungin, basta nakita niya na nandun ang pangangailangan, siya na ang kusa at unang nagbubukas ng kanyang kamay. Tingnan po natin doon yung sa binasa po natin ulit kanina. Yung mga panahon pong yon, on Acts chapter 4, marami na pong mga mananampalataya. So ang ginawa po nila, dahil malaki ang pangangailangan ng simbahan, dahil i-expand nila ang gospel, syempre mamamasahe, kung sino man ang pupunta, hahayo, kinakailangan po ng budget para doon. So ang ginawa ng mga mananampalataya, ang kanilang mga ari-arian, mga lupain, binenta nila, at yung proceeds po noon, yung pinagbentahan ay dinala po nila no doon sa apostles no at para gamitin po sa ministeryo ng Panginoon. At makikita po natin binanggit po sa part na to no yung iba hindi naman nabanggit yung mga pangalan, in general lang na yung mga mananampalataya ay nagdala no ng kanilang mga nagbenta ng kanilang arira kasi yung ibang mga Christians ay wala silang nakakain, walang nasusuot, walang pantustos sa buhay. So para lahat mabigyan sa pangangailangan nila, nagtulong-tulong. Lahat ng mga mananampalataya na may mga ari-arian, binenta yon. And nabanggit po si Barnabas na isa doon sa nagbenta. Kung titingnan po natin, he sold a field and asked back for nothing back. Sabi ganun din ang ginawa ni Jose sa verse 36, isang Levitang taga Cyprus na tinawag na mga apostol na Bernabe nang ibig sabihin anak ng pagpapalakas ng loob. Bakit po kaya, ayan sa verse na yan, nakita niyo po yung word na isang Levita, a Levite. Alam niyo po ba ang Levite? Di ba ang Levite po, si Levi ay isa po sa mga anak ni Jacob at isa po siya sa 12 tribes. Kung tutuusin, no, sa 12 sons ni Jacob, na kung saan hinati-hati supposed to be yung lupain, no? At kasama supposed to be yung lahi ni Levi, yung mga Levites. Pero ang mga Levites po ay special na clan o tribo na tinawag ng Panginoon para maglingkod sa temple. Special people na inanoint ng Lord, kinonsecrate ng Lord, na ang gawain nila is to minister to God. At within that Levite, nandun yung mga priests, andun sila Aaron at ang kanyang mga angkan, no? At sila naman yung linya ng mga saserdote. Nung naghatian na po ng lupa, napunta sa mga 12 tribes at pati yung anak ni Joseph, no? Sila Ephraim, binigyan din po sila ng lupa. Pero yung mga lupang yun yung i-conquer nila, di ba? I-conquer nila, yung mga nakatira doon, yung lupang pangako, yung Kanaan, di ba? Pupunta sila, lahat ng tribo, makikipaglaban, pagkatapos, i-donate na yan doon sa mga anak ni Jacob.
Pero ang mga Levita po ay wala po silang share ng kanila. Wala silang, ano ba tawag ron? Yung kanilang tribo, yung kanilang angkan. Wala pong ipinamanang eksaktong lupa para lang sa tribo nila. Nakuha po ba natin? Hindi katulad ng ibang mga tribes, meron sila, di ba? Pero ang Levites, wala. Pero, kasi nga, sa mga hinati-hating lupa, sa tribes na yon ng Israel, merong lupain doon na para sa kanila. Okay? In 48 na iba't ibang lokasyon, meron pong lupa doon na para sa mga Levites. Kasi nga, ang trabaho nila is to minister to God. So para gawin yung mga sacrifices and everything sa bawat lugar, meron po sila 48 different locations. Yun yung kanilang pag-aari para may matirahan sila at para meron din silang mga alagang hayop, pangtustus po sa kanilang kabuhayan. Pero kumpara sa mga ibang tribo, wala silang minana. Nagets po ba natin? At para banggitin po dyan sa Acts chapter 4 verse 36 na si Jose na isang Levita ay medyo isang bagay po na, halimbawa, nagtawag ng magbibigayan. At talagang ang heart niya is magbigay, pero para isa kang Levite, so wala ka namang maraming lupain, na yung mismong lupain na meron ka, yun lang ang meron ka. Wala ka ng ibang lupain. Kanya po itong binenta at kanya po itong ibinigay. Yung proceeds po niya, yung pinagbentahan, ay binigay po doon sa paanan, para gamitin po sa gawain ng Panginoon. Barnabas was one of many doing. Luke does not represent his act as a unique in kind. Pag sa biglang tingin, pag tiningnan po natin, kasama lang rin pala siya doon sa nagbigay. Pero pag na-realize natin na ang nagbigay ay isang Levita, ibig sabihin, ang ibinigay niya ay ang lahat-lahat na meron siya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po, talagang this kind of kindness gives without agenda. Kindness that opens its hands first. Wala siyang pakialam, kung may matira ba o basta ang nasa isip niya, i-expand ko yung gospel. Gagamitin ito para maraming matulungan, maraming mapakain, maraming umayos ang buhay. Kaya the contrast that follows, makikita po natin na si Barnabas po, nagbigay siya. Barnabas he gives land, something valuable, something that represented security. Kung ikaw po isang Levite, meron kang lupa sa para tirahan mo, lupa na para sakahan mo o pag-alagaan ng hayop, pero ibinigay mo yun, wala nang matitira sa iyo. And He brings all its places, no strings, no agenda, no expectation of recognition or return. Ang gusto niya lang nung nanawagan, nakita niya na para pantay-pantay lahat, may kinakain, na lahat ay merong mga gagamitin sa kanilang pang-araw-araw na buhay, hindi po siya nagdalawang isip na gawin po ang bagay na yon. Pero, ang napakaganda po nito, kusang loob. Kung makikita po natin, walang hidden agenda. Nung panahon din po, on Acts chapter 5, meron din pong pangyayari na mag-asawa, si Ananias at si Safira. Nagbigay din po naman sila. Di po ba? Yung storya ng Acts chapter 5, nagbigay sila, sabi nila, bebenta namin ang aming lupa, tas ibibigay. Nung nabenta na yung lupa, hindi nila ibinigay yung buo. Bakit? Kasi iniisip nila, kasi nagtawag Nagtawag na may magbibigay. So magbibigay ako, kaya lang, isipin ko muna, i-costing ko muna kung ano ang aking ibibigay. Kung titingnan lang po natin, kung dadalhin po natin to, ikukumpara doon sa kindness ni Barnabas at sabihin nating pagbibigay na ginawa ni Ananias at Safira, sila po kasi na-pressure sila dahil may mga taong nagbigay.
Baka sa panahon na yon, baka sila na lang yung hindi nagbibigay. Na among their class, na may mga kaya sa buhay o meron, pero sila na lang hindi na. So na-pressure sila. So ang agenda nila ron nakakahiya, di ba? Kasi kami na lang ang hindi nagbibigay. Kaya ang naging resulta, nagbigay nga sila, pero kinupitan yung ipinangako nila na para sa Panginoon. Kung titingnan po natin, no, si Barnabas is something that gives everything, represented security and inheritance. Etong dalawang tao na to, si Ananias at Sapphira, one gave freely, si Barnabas, and completely, but two gave strategically with one eye on their security. Ibig sabihin, wag naman lahat. Pero ipinangako naman nila yun sa Panginoon. Hindi naman binanggit dito, no, kung may mga sobra pa silang mga lupain. Pero malamang dahil ang binanggit lang po na Levites dito ay si Joseph. Ibig sabihin, among others na nagbigay, si Joseph o si Barnabas lang po ang tangi na limitado. At yun lang ang meron siya, pero open hands. Yung kabutihang loob niya, walang tinatago, walang inaantay na kapalit. Bakit po kaya ganon, no? Ang kaisipan nito ni Joseph. Isa po siyang Levita. Marahil sa isip niya, ang totoong security ng meron ako ay hindi yung mga bagay na hawak-hawak ko. My security depends in God alone. May mga pagkakataon, no, na talagang kapag minsan nasanay tayo ng nagbibilang tayo, hindi ko po sinasabing maging bulagsak sa pera or hindi magplano, pero madalas, no, yung napupunta na yung ating pagtitiwala sa mga bagay na meron tayo in this world. Nakakalimutan, kaya hirap na hirap tayo ng pagdating sa pagtulong. Nahihirapan tayo sa pagdating sa pagiging mabait. Hindi po kasi tayo pwedeng maging mabuti at mabait lang nang sabihan lang natin ng God bless you, I'll pray for you. Hindi pwedeng ganun lang. Na kapag may nakita kang may nangangailangan, hindi ka magdadalawang isip na tumulong. Kaya lang may mga pagkakataon na kwentang-kwenta natin kung ano ang itutulong. Bakit? Kasi ang heart natin minsan naka-attach na sa mga ari-arian, sa mga riches of this world. Alam nyo, si Barnabas, alam niya na ang security niya ay nasa Panginoon who owns everything. Diba? Lord, kulangin man ako, maaring sa tingin mo, ito na yung huli mo na ibibigay. Pero alam mo, hindi ka kukulangin dahil ang iyong tagapagbigay ay ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Madami na po yung mga testimony na yung isa nag-testimony, punta siya sa church, tapos yun na lang yung kanyang pamasahe, nagdadalawang isip siya pero nanaig, no? Sabi niya, eto man lang Lord yung meron ako at wala na akong pamasahe sa pag-uwi, pero ibibigay ko sa iyo yung pinakamainam na meron ako. Dahil alam ko, no, may mga paa naman ako, di ba? Makakalakad naman ako, pero hindi siya hinayaan ng Lord maglakad. May nagbigay sa kanya o may nakita siya doon sa wallet niya na meron pa palang pera para makapamasahe siya. Palakpakan nga po natin si Lord. Nakwento ko na po sa inyo lagi, no? Marami pong chance na kami po yung nakatira sa Sukat. Dati po kaming taga-Tambo. Nalipat po kami doon. So may mga gawain. Maraming pagkakataon na wala kaming pamasahe papunta doon. May maraming pagkakataon na agawain kasi ay gabi ng mga 7 o'clock. 2:00 pa lang nagre-ready na kami. No, mula po dyan sa Valley 1, maglalakad kami hanggang Tambo. Kung alam niyo po yung Meralco. Tinatansya na namin kung gaano lakad ang gagawin namin. Pero hindi naman hinahayaan ng Lord maglakad. Hindi ko pa naman naranasan maglakad. Kasi maraming pagkakataon, may darating, si Brother Tony, nagdadrive po siya ng taxi, biglang darating sa bahay, sabihin, Nang, pinasusundo ka ni Lord, punta tayo sa Bible study. Hindi po hinayaan ng Lord. Bakit? Ang security, ang pinanggagalingan ng lahat-lahat ng meron ako ay ang Panginoon. Amen po! Palakpakan po natin ang Lord.
Let's celebrate the goodness of God. Kaya, yung dalawang nagbigay, si Ananias at Sapphira, sabi nila, pag binigay ko to, mababawasan ako. Pero hindi po ganun ang totoong pagbibigay. Hindi po ganun ang totoong pagtulong. Pag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay tumutulong, hindi ka nababawasan. No? Kakaiba yung math, no? Hindi deduction. Ano po yun? Multiplication. At ang kagandahan yun, hindi lang po multiplication, exponential multiplication. Ibig sabihin, hindi mabilang ang balik ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen! Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Kaya nga po, no, on 2 Corinthians 9 verse 7, sabi po dyan, each of you should give what you decided in your hearts to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sabi po dyan sa Tagalog, no, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kung titingnan po natin itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ay pinapakita lang po ni Paul na kung paano yung inner attitude na meron po si Barnabas, katulad ng kay Barnabas. He did not give under social pressure. Katulad ni Ananias at ni Sapphira, na dahil parang sila na lang ang hindi nagbigay o lahat nagbigay, siya na lang yata ang hindi, eh nakakaiya naman, may social pressure. Pero he gave from a settled disposition. Si Barnabas, wala siya kay nagtawag, kay hindi, o baka hindi pa nga nagbibigay yung iba, nagbigay na po siya dahil nakita niya may pangangailangan. Nakita niya, no? Na, parang ang iisipin natin, paano ba Lord ako magbibigay kung hindi naman ako tumanggap? Pero kapatid, imposibleng wala kang tinanggap. Nakakain ka nga kahapon ng 3 beses ang araw, nandito ka nga ngayon. No, nalababanggit ko po lagi, no? May isang bata umattend ng Sunday school. Sabi ng teacher niya, next Sunday, magbibigay tayo kay Lord, something kay Lord. We give our best. Pag uwi niyan sa bahay, kina-Sunday yan, sabi niya, Nanay, magdadala kami ng something to give to the Lord. Meron silang 2 palaman. Isang puno at isang kalahati. Ayan. Tapos, iniisip niya, sabi niya, anong dadalhin mo kay Lord? Sabi ng siguro, iniisip niya yung bawas o yung buo. Pero sabi ng bata, dadaling ko yung pinakamainam. Dinala niya yung isang matamis na bao, no? Na puno pa walang bawas at ibinigay niya sa Panginoon. Kakain ba si Lord? Hindi. Pero at least, yun yung pinakamagandang ibibigay niya. Hindi man sa Panginoon, merong makikinabang, masasarapan at mabubusugan dyan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kung titingnan po natin, no? Yung grace ng Lord, meron din pong binanggit sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Na lagi po natin itong binabasa dahil nakikita po natin dito yung kabutihan ng Diyos ng katulad po kay Barnabas. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Sabi diyan, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. For you know that the grace of our Lord Jesus, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that through His poverty we might become rich. Kung ipaparallel po natin si Barnabas, no, yung kanyang kindness is to be open-handed first. Kahit walang humihingi, kung ano yung meron siya. Actually, yun na lang nga ang tanging meron siya. Na masasabing ari-arian. Di ba? Yung portion lang na yon, pero hindi niya inintindi. Ang nasa isip niya, makapagbigay ako, makatulong ako, may mga mapakaing mga tao. Amen? Alam niyo po, si Jesus, sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, katulad po ni Barnabas, but that is a greater Barnabas, si Jesus. Jesus held nothing back. He did not give from surplus.
He gave what he had, which was everything, so that those who had nothing could receive from it. Kung kamukha ni Barnabas, pero mas higit na mas malaki kay Barnabas, ang ating Panginoong Yesus, wala siyang itinabing para sa kanya. Ibinigay niya, no? Hindi siya, dahil may mga imbak pa siya, di ba? Bakit? Nag-iisa lang naman ang buhay, di po ba? Pag ibinigay mo yon, todo na yon. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya pagdating po, no, si Barnabas, ang ganda ng ganyang ginawa. Then let's go to Jesus. Kaya nga sabi, yung kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya, wala siyang tinira para sa sarili niya, wala siyang reserba na sasabing, may pangalawang buhay pa ako, pwede akong mamatay ngayon, tapos may pangalawang buhay pa ako. Hindi, nag-iisang buhay. He gave what he had, which was everything. Yung pagbibigay nga ng Panginoong Yesus, buti lang sana kung namatay lang siya, di po ba? Hindi, pinahirapan po siya. Tinanggap niya lahat ng kapalit ng ating mga kasalanan. Yung mga hagupit sa kanyang katawan. Yung pagputong ng koronang tinik, yung pagtirik ng araw, pinako siya, inilagay siya roon sa initan. Okay na lang ang mamatay, di po ba? Pero yung sacrifices, para kanino? Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, for your sake, He became poor. Nagmuistulang napakahirap dahil walang naiwan. Walang inireserba para sa sarili niya. Tayo, may tendency po talaga naman tayo na self-protection. Sarili muna. Pero pag dumating po ba ng pagkakataon na kinakailangan natin na magpakita ng kabutihan at maging mabuti sa iba. Kaya po ba ng kapalit? Ang Panginoong Yesus binigay niya ang pinaka, lahat-lahat sa Kanya. Tayo din po. Wala naman tayong maibibigay kundi ang buhay po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring hindi, sabi, di ba, sabi nga ng Lord, ilang beses nating nababanggit, sabi ng Lord, nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako binigyan ng pagkain nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinainom nung ako'y walang damit. Hindi niyo ako binigyan ng mabibihis. Sabi ng mga tao, kailan ka ba, Lord, nagutom? Kailan ka ba nauuhaw? Kailan ka ba walang damit? Kailan ka ba nahirapan? Ano sabi ni Jesus? Kapag ang mga ginawa niyo sa mga maliliit na to, sa mga mahihirap na to, yun ay ginawa niyo na rin sa akin. Minsan piling-pili, no? Naiisip lang natin anong mapapala ko kung gagawin ko ng mabuti. Sa paggawa nga po natin ng mabuti, may natitira pa eh. Di po ba? Pero kung dumating sa pagkakataong matindi ang gagawin mo na kabutihan, balikan mo si Jesus. Binigay niya ang lahat. Balikan mo si Barnabas, balikan mo si Jesus. Binigay niya ang lahat na tayo na mahirap, naging si Jesus mahirap, naging mahirap. Si Jesus mayaman, nasa kanya ang lahat, naging mahirap para iligtas ang mga katulad natin. Mga makasalanan, mga hindi mababait, mga matitigas ang ulo. Pero buti na lang, mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. Niligtas niya tayong makasalanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Ikalawa, kindness that vouches. The kindness of risking your reputation for someone else. Ang storya naman po nito, no, on Acts 9:26 to 27. Sige po. On Acts chapter 9, verse 26 to 27, sabi diyan, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples. But they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Ayan na po, basa po tayo. Pagdating ni Saulo, Saul pa ho siya dyan, no? Ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad.
Subalit, dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at sinalaysay nito sa kanila kung paanong nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Yung story po nito, kung titingnan po natin, di ba, yung road to Damascus, doon kung nakakilala, noong nakakilala po si Saul, Saul pa lang po ang pangalan niya noon, bago siya naging Pablo, na-encounter niya si Jesus sa Damascus. Di ba ang storya noon? Habang nung time na pinapersecute niya ang mga Christians, pagkatapos nung si Stephen ay binato dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at stoned to death, no? Ikinamatay niya na nga yung pagbabato sa kanya ng mga tao. Andun lang po siya yung presiding siya yung nagpre-preside, siya yung nag-uutos doon sa mga tao kung ano yung gagawing pag-uusig o pagpa-persecute sa kanila. At nung siya po ay papunta doon, no, on the road to Damascus, dala-dala niya po yung authority. No, galing doon sa mga reliyoso, sa mga high priest, dala-dala niya yung authority na lahat ng mga Christians, pwede niyang pahirapan, pwede niyang itaboy, pwede niyang i-persecute, pwede niyang mamatay. No? Dala-dala niya po yung authority na yon. At nung dumating yung time na yon, on his way to Damascus, na-encounter niya si Jesus. Isang liwanag, no? Sabi, Saul, Saul, why are you persecuting me? Tinatanong niya, no? Sino ka po, Lord, no? At nagpakilala si Jesus sa kanya. At merong kumuha sa kanya na para siya ay, di ba, nagkaroon ng kaliskis yung kanyang mga mata, hindi siya nakakita. And eventually, siya po ay dinala sa isang lugar, inalagaan doon, at siya po ay inorient, no? Pinakilala si Jesus sa kanya. At si Saul ay nangaral na, no? Nangaral na po siya sa iba't ibang mga lugar. At dumating na yung pagkakataon na kinakailangan dadalhin po siya, ipapakilala po siya sa mga apostol sa Jerusalem. Doon kila Peter, kila John, no? Kila James na nandoon. Ito yung pagkakataon na walang gusto. Sino ba naman dinala? Yung binasa po natin kanina. Dinala niya doon sa Council of Leaders sa Jerusalem. Tapos, kilala nila tong taong to. Ito yung pumapatay ng mga Kristiyano. Ito yung nagpa-persecute ng mga Kristiyano. Pero ito si Barnabas, pinapakilala. Ito po si Saul. Siya po yung nagpa-persecute sa atin. Pinaparaphrase ko lang po, no? Sabi born again na po siya. Na-encounter na po niya si Lord. At mightily, nagpre-preach po siya ng gospel. Ang dami na pong nakakilala sa Lord dahil sa kanya. Ano po ang doon sa binasa natin kanina? Hindi makapaniwala yung mga leaders doon na totoo nga ba na born again na to? Ba't dinala mo pa rito? Parang kang nagdala ng leon, no? Yung nanlalapang leon, parang kinuha ni Barnabas, dinala ron sa kuta, no? Para manlapa, parang ganun yung senaryo. Di po ba? Kung tutuusin, no, si Saul o si Pablo at that time, walang maglalakas ng loob na ipakilala siya, i-endorso siya doon sa mga leaders sa Jerusalem. When nobody would have him, Barnabas stepped forward and pinakilala, binouch niya po. Pag sinabing vouches, di ba may voucher tayong tinatawag, no? Yung voucher, kapag pumipirma ka sa mga gastusin, pinapipirma yun, tumatanggap ng pera, di ba? Kasi bakit, katunayan po yun nung transaction o kinuha mo. Pag sinabi pong voucher, someone to prove or something to prove na suportahan ka at sabihin, totoo nga yan. Totoo nga yung taong yan. Sipin nyo, wala pong gustong magtanggol, wala pong gustong magpakilala kay Saul, kay Paul at that time, dahil kilala nga po siya
na siya rin yung nag-preside nung time na namatay si Stephen, and stoned to death. Pero si Barnabas, bagay na bagay yung kanyang pangalan, the son of encouragement. Wala po siyang, yung kindness niya, kaya niya pong i-risk yung kanyang reputation for someone else. Sipin mo, kilala po si Barnabas, kilala siya, kumbaga, kaya nga siya pinapupunta ng mga leaders sa Jerusalem, sa iba't ibang lugar, kasi kilala po siya, yung kanyang karakter, no? Kilala po kung paano siyang napakagaling na leader. Kumbaga, pagdating sa question na, pag pumunta to, pinadala namin, wala kaming question. Pero isipin mo, yung ni-risk, no? Yung ginawang, yung panganib ng nakasalala, yung reputasyon niya, para i-vouch, patunayan ang isang tao na negatibang karakter at dadalhin niya doon at ipapakalalang okay na po ito. Meron po ba tayong ganong senaryo na walang ibang tao, may isang tao na napakasama ng kanyang background, tapos na born again, tapos walang makapaniwalang born again na siya, pero ikaw ito, tinayuan mo, sagot ko to. Kilala ko itong taong ito, nakakilala na sa Panginoon. Kahit ganyan siya dati, pero alam ko nakakilala siya sa Lord. Alam niyo, may mga kanya-kanya po tayong mga kwento di po ba? May mga taong hindi makapaniwalang nakakilala na tayo sa Panginoon o binago na tayo ng Diyos. Pero merong kabutihan ang ang mga mananampalataya na kahit ikaw, yung taong walang gustong mag-endorso sa'yo, kaya kanyang tayuan, kaya niyang maniwala na babaguhin ka ng Panginoon. Amen po ba? Naalala ko noon, merong umattend. At siya po ay addict, no? Gumagamit po siya ng drugs. Tapos, umattend po siya, buong service, nakadilat lang siya. No? Nakadilat lang siya buong service. At nakakahiya o nakakatuwang tingnan. Kumbaga, it's very awkward na yung mga iba ay nakadilat din. Kasi nag-aalala sila, baka pag pumikit sila, baka mawala yung gamit nila. No? Baka may mga ganon. Pero praise the Lord, yung taong yun, nagtuloy-tuloy siya sa Panginoon, nakakilalang totoo sa Lord. Na kapag siya'y pumupunta sa church, pag nag-worship, nakapikit na siya at taimtim na kumakanta sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. At yung mga dating nakadilat ang mata, nakapikit na rin. No? Pero minsan, di ba, kapag nakaris yung reputasyon mo, kaya mo bang tayuan ang isang tao na bagong mananampalataya na medyo kakaibang kanyang background, tapos ikaw magsasabing, sagot ko to, barkada, dito ka na sa grupo namin. May ganun po ba? Dapat ganun po yung kindness na nakikita sa atin, lalo na po sa church. Huwag po nating antayin na sila ang lumapit. Kapag alam natin na ang isang kapatiran, mahiyain, halos hindi nga makatingin, dahil nahihiya, minsan sa suot nila, minsan di sila maayos magdamit, minsan maano sila magsalita, o minsan kakaibang itsura, tapos baka tayo pa yung unang lumalayo. Baka nayayakap natin yung mga mababango. At maaayos yung mga, hindi natin, hello sis, hello bro, layo, no? Pero pag yung mga hello sis, hello bro, yakap na yakap. Ayan po ba kayo? Si Barnabas, nakakatakot suportahan si Paul at that time. Bakit po? Kriminal yung number one, kumbaga, maglalagay ka ng paskil sa council dun sa Jerusalem Church. Nandun yung mukha ni Paul, wanted, Saul of Tarsus, pumapatay ng mga born again. Andiyan po ba kayo? Tapos biglang dumating si Barnabas, dala si Saul. Grabe si Barnabas, no? Kaya niyang iris ang lahat.
para patunayan, suportahan, palakasin ng loob ni Saul at that time, no? Ni Paul, no? Later on, sipin nyo kung kaya tinanggal ng Council of Leaders Dahil ang nag-vouch, ang nagpatunay, ang nagsuporta ay isang mananampalataya na talagang ang kanyang reputasyon ay talagang sabihin natin, pinaniniwalaan ng Council of Leaders at that time. Tayo po, nawa, yung kindness na meron po tayo ay maging katulad po ng kay Barnabas. Sa Romans 15:17, sabi po dyan, therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. No, sabi po dyan, i-welcome daw po natin ang bawat isa na kung paano si Kristo ay tinanggap po tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po yung word na ginamit sa welcome dito is the same word na ginamit po dun sa Acts chapter 9. Na kung paanong sinabi ron, Barnabas took him and brought him to the apostles, ito rin po yung word na ginamit. Kaya si Paul, damang-dama nyo, ibig sabihin, nung sinulat na ni Paul yung Romans 15 verse 7, ine-echo niya lang kung ano yung naranasan niya kay Barnabas. Sipin mo, itong taong ito, kilalang leader ng Jerusalem Church, ng Christian Church, dinala roon kila Peter, kila John, yung mga council of leaders. Tapos, daman-dama yun ni Paul. Kaya niya siguro nasulat yung Romans 15 verse 7. May nag-welcome sa akin. May nag-grease ng kanyang reputation para sa akin. Na hindi naman talaga ako karapat dapat dahil nga number one enemy ako ng mga born again. Pero merong tumayo para sa akin. May tumayo para sabihing okay ako at tanggapin nila ako. Kapatid, nawa sa ating pong church, hindi po pili ang mga kinakaibigan natin. Hindi po pili ang mga sinasamahan at tinutulungan natin. On Hebrews 7:25, no, sabi diyan, Jesus always lived to intercede. Kung si Barnabas po, nagawa niya yon para kay Saul. Niris niya ang anuman yung kanyang reputasyon, kakayahan, pangalan para lang suportahan, panindigan, no, si Saul na siya ay born again na. Alam niyo po, si Jesus always lives to intercede for those who come to God through Him. A man who had nothing, he was feared and rejected, whose past disqualified him from welcome, si Barnabas stood before the apostles. Alam niyo po, si Jesus, He stood before all sinners. Ang sinasabi niya po, no, kumbaga, ang sinasabi is waiting in the gospel. He is not waiting for the rejected person to prove themselves worthy of welcome, but using your own position to bring them in. Jesus, our Paraklete, yung word na advocate, o yung sinasabi pong the one who stands besides you. The one who comes alongside, hindi ka iiwan, the helper, yung word po na Holy Spirit, the helper, the advocate, yun po yung pinapakita rito, the kindness of Barnabas. Hindi ka iiwan sa ere. Andiyan po ba kayo? Dapat, di ba? Minsan, nagdadalawang isip tayo Kasi kaya nga umpisa pa lang, pinakilala na po si Barnabas, wala siyang pakialam, kaya walang kapalit. Wala siyang matatanggap pabalik sa kabutihan na kanyang pinapakita. Kaya para ipakita niya yan kay Saul, wala rin siyang pakialam, no? Kung mababalikan ba siya ni Paul, ano bang epekto nito sa kanya? Dahil siya mismo, sabi dun sa binasa natin kanina sa Colossians, no? Sa Romans 15 verse 7, magpakita tayo ng pagtanggap kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoong Yesus. The one who comes along, si Jesus na ating advocate. Palakpakan nga po muna natin si Lord.
And number 3, kindness that develop others. On Acts chapter 11, verse 22 to 26, pangatlong senaryo na po ito ng kay Barnabas. Acts chapter 11, verse 22 to 26. Sige po, basahin po natin. When he arrived and saw that the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people brought to the Lord. Ito na po yung pagkakataon na years after nang na-born again po si Saul o naging Pablo, no, doon sa road to Damascus, si Barnabas po ay nagpunta ng Antioch, isang lugar po na kung saan maraming born again ro, nangaral siya ng gospel, at grabe, dumami po ang mga mananampalataya. Dumami po ang nakakilala sa Panginoon. So, nakita niya, no, talaga kung paano nag-spread ang gospel, pinalago ng Lord ang gawain niya doon. Barnabas is flourishing in Antioch. He is preaching with fruit under his ministry. Alam niyo po ba, kung tutuusin, pwede namang ang gawin ni Barnabas, sarilinin niya yung ministry. This is my effort. Pinagtiyagaan ko to. Ako ang nagtanim dito. Ako ang nagpalago. Ako lahat. Di ba? Minsan may tendency pong gano'n, no? Kapag meron kang ministry na hinawakan, na sinimulan mo, wala. Tapos nakita mo ngayon, dumami. Siyempre, effort ka, natutuwa ka. Wow, Lord, thank you. Pinadami mo yung gawain. Pero minsan nakakalimutan natin na hindi mo pag-aari yun. Yan ay gawain ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? No? Pero si Barnabas, inisip niya, sino ba ang pwede kong makatulong dito? Alam niyo po ba, si Paul at that time, nung dumating po yung time kasi, dahil very bold si Pablo, mangaral ng salita ng Diyos, pinagtatangkaan na po ang kanyang buhay. At sa pagtatangka sa kanyang buhay, yung mga born again, itinakas po siya, nilagay siya sa isang basket at ibinaba siya sa other side, sa isang pader para makatakas siya. At nagstay po siya sa Tarsus, sa kanyang bayan. At nagstay po siya doon ng almost mga ilang taon for several years. At marahil doon niya nasulat yung iba sa kanyang mga epistles, yung mga sinulat niyang mga letters. By that time, tahimik po siya. Wala pong nabanggit na Paul, no? Mula doon sa Acts chapter 4 hanggang Acts chapter 9, wala pong nabanggit na Pablo doon. Wala pong nabanggit na Saul. Pero alam niyo po si Barnabas at Antioch, ang ginawa niya po, hinanap niya ang isang taong hindi na pinag-uusapan. Hinanap niya ang isang taong hindi naman sikat, di ba? Kasi siguro lang po, no? Ay, kung parang dahil nga siya ay pumunta na doon, hindi naman siya masyadong pagkakaabalahan kasi parang baka may stigma pa rin siya ng kaaway siya ng church. Pero alam niyo po si Barnabas, talagang encourager siya. Hinanap niya po si Pablo. On Acts chapter 11, verse 25 to 26, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. And so for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Hinanap niya po si Saul, naging Pablo, no? At dinala niya doon sa Antioch. And for 1 year, nagturo po silang dalawa ni Pablo at pinarami po ng Panginoon ang mananampalataya sa Antioch. Alam niyo po si Barnabas, hindi siya takot i-share yung victory na nararanasan niya sa isang lugar. Kung tutuusin nga, nabanggit ko nga kanina, no? Pwedeng angkinin niya na lang lahat, pero hindi. Alam niya na may potential si Paul, si Saul. Alam niya na magagamit niya ang taong ito para i-expand ang gospel. Barnabas went to find someone whose gifts exceeded his own and gave him a stage. Yun po yung pagbabalik ni Pablo, ni Saul, para talagang to preach the gospel, talagang ma-release, no? Yung anointing ng gusto at mapagpala, talagang expanded yung kingdom.
Alam niyo po, kung titingnan natin yung ministry ni Pablo at ministry ni Barnabas, mas higit na malaki, mas matagumpay ang naging ministry ni Pablo. Di po ba? At kung tutuusin si Barnabas, okay lang sa kanya. Nawala na ako sa limelight, sa spotlight. Okay lang na yung tinuturuan ko, yung dinidisciple ko, mas angat, mas nagagamit, mas anointed. Andiyan po ba kayo? Minsan takot tayo mag-train. Takot tayo mag-alaga. Kasi lalo na pag dumating yung time na, hala, no? Parang mas siya na yung gusto ng mga tao. Dumating na yung point na minsan gano'n, no? Yung hindi na hinahanap, hindi na ikaw ang hahanapin ng mga tao. Ibang tao na ang hahanapin. Pero alam niyo po ba si Barnabas? Wala siyang pakialam kahit hindi ako sikat. Basta ang alam ko, ang taong ito, may gift siya sa Lord, may mga spiritual gift siya na magagamit sa ministry ng Lord para mapalago at mapalaganap ang kanyang salita. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Kaya kapatid, no, sabi sa Hebrews 10:24, ano po sabi diyan? Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, but encouraging one another. Yung word na stir up, wag daw po nating tigilan. To stir up, ibig sabihin, to sharpen and provoke. Ibig sabihin, mapatalas yung pananampalataya at ano ba yung provoke? No, parang iniingganyo mo pa, hindi para magalit. Iniingganyo mo pa para mag-serve lalo sa Panginoon. Diyan po ba kayo? Wag tayong magdalawang isip na isipin niyo po kung walang Barnabas na nag-encourage kay Paul. Hindi natin alam what happened to Paul at that time na nagtatago siya doon sa Tarsus. Pero syempre, iba rin, no, yung walang gawain, wala ka sa ministry. Di ba? Ang lamya. No? Tapos may isang lumapit sa iyo, uy, balik ka na sa ministry. Naranasan niyo po ba yon? Ako, naranasan ko yun eh. Ilang beses ko nang gustong bumalik. Kaya lang walang gustong. No? Tapos may isa, parang nawala ka sa gawain, nawala ka sa church, tapos wala man lang nakialam. Wala man lang nangungumusta. Kumusta ka na, sis? Walang nag-follow up. Si Barnabas, grabe. Ang inisip niya, no? Si Paul. Pa-follow up ko to. Kukumustahin ko. Ay, sarap, may nag-follow up. Kaya marami po tayong mga kapatiran hindi nakakabalik. Alam niyo po, pag follow up sila, ang sagot po nila, ay pwede pa ho ba kami dyan? Kasi tagal na kami hindi nakaka-attend. Na-encounter niyo na po ba yun? Ano sinasagot niyo? Ay, tanggal na po kayo sa membership. Ganun, mali naman yun. Di ba? Ay, opo. Pwede po. Ang sarap. Isipin mo habang panahon, no? Ako matagal-tagal na panahon eh. Walang magpa-follow up sa akin. Tapos biglang may nangumusta. Biglang may kumatok na balikan na daw po sa ministry. Marami nag-aantay sa inyo. Ang sarap nun. Amen? Kahit sabihin mong wala ka pang ministry na uma-attend ka lang pero may nangumusta. Sis, kumusta ka na? Bro, kumusta ka na? Miss ka na namin. Amen po ba? Meron po akong na-chat. Sabi niya. Kasi lagi pag ginano ko siya, sinasamahan kong I love you. Sabi niya, Pastora, na-miss ko na yung I love you mo. Kasi ang tagal-tagal yung panahon na hindi ko siya na-text. Andiyan po ba kayo? So mayroon tayo mga kapatiran na, sige, palakpakan nga po natin si Lord. Hindi mo kailangan maging pastor, manggagawa o leader. Pag ikaw ay mananampalataya, dapat maging encourager ka ng kapwa mo mananampalataya. Baka yung dati mo katabi sa upuan o wala na dito, hindi mo kasi nakukumusta, kumustahin mo. Okay lang kung nasa ibang church, basta full gospel. Pero paano kung hindi? Bumalik sa dating gawa ng sanlibutan.
dahil walang Barnabas na nangumusta sa kanila. Kaya mga kapatid, sa tatlong pangyayari pong yan na katulad ng kabutihan po, no, na makikita natin kay Barnabas, ang Panginoong Yesus, the greater giver, the greater advocate, the greater developer. No? Hindi takot na i-give yung best out of us. Ano sabi ng John 15 verse 6? You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit that will last. Wow. Bakit ka patatanggi? Pinili ka na nga. Pinili ka ng Lord, kapatid. At yung mga kapatiran na wala dito, pinili rin sila ng Lord. God chose them. Kaya mamaya, may mga pang-text naman kayo na kung ano-ano, pang-chat o ano, gamitin nyo yan. Kapatid, kumusta ka na? Sabi mo, hindi naman ako mangungutang. Minsan kasi nag-aalala, pag sinimula mo lang ng kumusta ka na dagtungan mo na. No? Medyo habaan mo na ng paliwanag. Miss ka na namin sis, kumusta ka na? O ayan, kasi yung iba kasi natatakot pag kumusta ka na lang. Kumusta ka na ang pinetext Simulan mo na, miss ka na namin, gusto ka naming makasama ulit. Andiyan po ba kayo? Tiyak yan, may listahan kayo niyan Amen po ba? Meron kayong listahan yan na hindi nyo na nakikita kasi hindi nyo nakukumusta. Meron bang Saul of Tarsus in your life na kung paano tayo pinakitaan ng Lord ng kagandahang loob, yun din po ang maipakita natin sa kanila. Meron po bang mga tao na kailangan nating suportahan, tayuan, maging advocate para sa kanila? Talaga sabihin mo, kilala ko tong taong ito. May pag-asa itong magbago. Amen po ba? Kasi may mga chance talagang medyo gumag-give up ka na, nako, wala nang pag-asa yan. Pero hindi kapatid, si Barnabas, alam niya, may pag-asa si Saul. Alam niya, gagamitin ng Panginoon. Alam niya, totoong na-born na ganyan. Bakit yung iba hindi nagtutuloy? Na-born again, nakakilala. Kasi nga, walang naging Barnabas along the way. Walang nagtumulong na makapaglakad sila ng matibay na. Habang naglalakad sila ng mahina pa, mga baby steps kay Lord, wala nang sumama sa kanila. Kaya nga the kindness that goes alongside. Merong sa tabi, a helper, an advocate, a supporter. Kaya mga kapatid, pakita natin yung kabutihan na yon. Gawin natin yung kabutihan na yon. Mamaya, gawa kayo ng listahan. Sino ba ang i-chat ko? Sino ba ang ite-text ko? Sino bang kukumustahin ko? Pupuntahan ko. Kahit yung sabihin mong yung mga, minsan kasi may kaisipan tayong, ay nako, nakailang follow-up na ako dyan hindi naman sumasagot. Ayan. Kumustahin mo. Kung may iba pong church na, okay lang po. Pero kung alam nyo yung buhay ay nasisira at lalo po silang nangihina, kapatid, ikaw yung Barnabas na gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Palakpakan po natin si Lord. Tayo po tayong lahat. Ayan. Kapag pinag-uusapan po natin certain character in the Bible, we always look back to the greater character that is Jesus. Si Barnabas, na-emulate niya, ginawa niya yung example, yung kabutihan ng Diyos. Si Jesus, binigay niya. He is the greatest giver, like Barnabas, who gives without hidden agenda. Si Jesus, hindi niya tayo inantay na maging mabait bago niya ibigay ang lahat. Masasama pa tayo. Mga sakit tayo sa ulo ng Panginoon, mga pasaway. Pero binigay niya na ang lahat na meron siya ang kanyang buhay. Si Jesus, bearing in His own body, na naging naririyan. Binigay niya nga sa atin ang Holy Spirit to be with us anytime, living in us, dwelling in us. At siya rin yung naniniwala sa iyo. Kung at this time, medyo nagdadalawang isip ka na, Lord, parang loser naman ako. Parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Parang hindi naman na yata may magandang mangyayari pa o magaganap. Kapatid, si Barnabas,
naging isang encourager. And nagde-develop siya ng mga tao na alam niyang mas magagamit pa ng Panginoon. No? Huwag kang tumigil, maglingkod sa Diyos. Huwag ka ring tumigil, maging mabuti sa iba. Amen? I-declare po natin ang goodness ng Lord. Awitin po natin ang awitin na to. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon, laging lumilingap. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay tunay at wagas. Sa bawat umaga, aking namamalan ang iyong pag-ibig ay di kumukupas. Sa bawat umaga, aking namamalas ang iyong pag-ibig, O Diyos, ay Hallelujah. tunay at Sino po rito ang nararanasan ng kabutihan ng Diyos? Taas niyo po yung inyong kanang kamay. Sino po rito yung nais na gamitin ang kanyang buhay, maipakita ang kabutihan ng Diyos sa iba? You can raise your left hand. At habang inaawit po natin ito, hindi po natin gustong maging mabuti dahil yung sa gusto lang natin, sariling kakayahan. Gusto nating maging mabuti dahil tumanggap ka ng kabutihan na galing sa Diyos. If you are experiencing the goodness of God and you want to be that extension of the Lord's goodness to others, raise your hands. At awitin po natin ito muli na dinideklara natin na walang paglagyan talaga ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Bawat umaga, hindi ka kukulangin, maubos man sa hapon, umaga ulit, may provision ng kabutihan ng ating Diyos. May we sing it again and give glory to our God. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa lahat ng panahon, laging lumilingap. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat.
Let your voices be heard habang dinidikta po ang mga lyrics. Sa bawat umaga, aking namamalas ang iyong pag-ibig ay di kumukupas, ay di kumukupas. Bawat umaga, sa bawat umaga, aking namamalas ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, O Diyos, tunay at wagas. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Declare the goodness of God. Pasalamatan mo ang Diyos, isa-isahin mo ang kabutihan ng ating Panginoon sa iyong buhay. Yes, enumerate, say it. Salamat Lord sa buhay na meron ako. Salamat Lord sa pamilya na iyong binigay. Salamat Lord sa kalakasan. Salamat Lord sa kagalingan. Salamat Lord sa pagtusto sa araw-araw. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat Lord sa katagumpayan. Say it! Hallelujah! Let's bombard heaven with the goodness of God. Sabihin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Salamat Lord. Ang aking mga anak, Panginoon, ay patuloy mong pinagpapala, ginagabayan. Salamat Lord, binigyan mo kami ng kakayahang makapag-aral. Binigyan mo Lord, yung iba nakagraduate na, Panginoon. Yung iba may mga trabaho. Isa-isahin namin yan, Lord. Everyday kumakain kami. Everyday, Lord, may nailuluto kami. Everyday, Lord, nakakatayo ang aming mga paa. Everyday, Lord, natataas pa namin ang aming mga kamay. May mga panlasa pa kami, Panginoon, sa amin, Lord, na kinakain. Yung iba, Lord, wala nang kakayahan kahit maraming pagkain. Pero, Lord, you had given us, Lord, all the senses for us to enjoy. Thank you, Lord, for the friends around us. Thank you for the family. Thank you, Lord, dahil may simbahan na patuloy na kumukupkup sa amin. May mga kaibigan kami dito. May pamilya kami dito, Panginoon. Salamat, Lord. Marami kaming gustong sabihin sa iyo. Walang paglagyan yung kabutihan mo. Talagang pag inawit namin to, Lord, mabuti ka, tapat ka, hindi kumukupas, lagi kang lumilingap. Bawat umaga, Panginoon, maaaring yung gabi, may mga pag-iyak kami, pero pagdating ng umaga, bago ulit, masaya kami ulit, may kagalakan. Maraming salamat, Lord, dahil sa bawat pagsubok sa aming buhay, sinasamahan mo kami, Panginoon. Sa bawat pagsubok na yan, na dadaanan namin lahat ng tatagumpay ng kalakasan. Binibigyan mo kami ng tibay ng loob, ng tapang, O Diyos, na manatili at magpatuloy. Panginoon, marami pong salamat. Maaring magtatapos, Lord, yung team for this month, pero hindi magtatapos ang katotohanan. Lord, ng kakaibang klase ng pag-ibig, kakaibang klase ng katapatan, ng kabutihan. Yung pundasyon ng aming kaligtasan ay dahil sa iyong kagbutihang loob. Hindi sa aming mga gawa. Wala kaming pwedeng maibigay na magko-contribute para sa aming kaligtasan. It is purely your grace. It is purely your goodness. It is purely your mercy, O God. Sana nababalikan namin lagi, Lord, yung kabutihan mo ng pagliligtas sa amin para, Lord, hindi na kami nag-iisip pa na lumayo sa iyo, gumawa ng masama, gumawa ng kasalanan. Dahil pagbabalikan, Lord, namin lagi, gaano mo kami minahal. Lord, malunod kami sa
klase ng kabutihan, kabaitan mo, Panginoon. And that will teach us, oh God, to be good, to be, Lord God, yung goodness na yon, yung kindness na yon, to be kind to everyone, Lord, even the person, yung mga tao hindi lovable, hindi sila deserve tumanggap ng mabuti. Kami nga, Lord, hindi kami deserve to receive that kindness coming from you, but we receive it anyway, even while we are sinners, while we are, Lord, mga pasaway. Pero minahal mo kami, patuloy na pinapatawad, patuloy na niyayakap, patuloy, Lord God, na binibigyan ng pagpapala, hindi mo kami binababayaan, hindi mo kami kinakalimutan, Panginoon. The same thing, Lord, makita mo sa aming buhay, that we will be good to everyone, oh God. Panginoon, sa mga kabatiran namin, kaya sila hindi nakabalik dahil walang nagpakita ng kabutihan sa kanila, walang nangumusta, walang nag-encourage. How Barnabas, Lord God, kung paano ginamit mo si Barnabas to Paul, oh God. Wala sanang naging Paul na ginamit to the Gentiles, but you had used Barnabas. Turuan mo kaming maging katulad niya, Panginoon. At hanapin namin yung mga person like Saul, oh God, who need encouragement, who need someone to walk with them, to vouch them, to raise and be costly in the kindness na bibigay namin sa kanila. Hindi lang, Lord, sa mga mananampalataya, to anyone, Lord. Huwag naming antayin manghingi sila. Pag nakita namin, Lord, hayaan mo maging sensitibo kami sa banal na spirito na kailangan ng tulong. At pag tumulong kami, Panginoon, masaya kami, gustong-gusto namin dahil tumanggap din kami ng biyaya galing sa iyo. Thank you, Lord God. Nawa, Panginoon, sa buong buhay namin hanggang bumalik ka, hanggang sa rapture, makita mo kaming lahat na mabubuti. Makita mo kami lahat, maabutan mo kaming lahat na mababait, Panginoon. Marami pong salamat. We have no goodness generating from our own. It is because we are saved by your goodness. And likewise, Lord, makita ang bunga, ang resulta ng kabutihan mo sa aming buhay. Bless your people. Panginoon, hindi ka nagkakait ng mga dakila at magagandang bagay sa iyong mga anak. Ano man ang panalangin, naisin, Lord, pangangailangan ng iyong mga anak, patuloy mo itong ipagkaloob. Idinideklara namin ang kagalingan, dinideklara namin ang iyong himala, ang iyong pabor, ang biyaya, ang pagtustos, ang walang tigil na pagpapalang pagtustos sa pang-araw-araw. Lord, ano man ang mga panalangin, mga pag-aayos sa relasyon sa kanilang pamilya o anumang klase ng relasyon, Lord, ikaw ang patuloy na mag-aayos nito. Thank you, Lord God, for the breakthrough kindness that brings favor. Kaligtasan pa lang, sobra-sobra na. And Lord, hindi mo lang yun ang binigay. Ibang klaseng pagpapala ang ginagawa mo araw-araw sa aming buhay. We thank you, Lord God. Hayaan mong maingat naming ibalik sa iyo ang pinakamainam na papuri, kaluwalhatian, karangalan, nararapat lamang sa aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.